Ayan! Kailangan ko isuot po ito. Mga kawaki, ano? Kamusta na po kayong lahat dyan, mga kawaki? Siyempre, meron po tayong lilinawin at mayroon po akong gustong sagutin sa mga katanungan nyo doon, sa mga na-upload natin itong huli tungkol kay Jonathan. Thank you nga pala dito kay Sir Jerry, Larastin Trading, provided ng lahat ng klase ng mga trapal. Meron po siyang mga app dyan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, basta kahit anong media platform, may store po siya dyan. Ayan. Ayan. So maraming salamat po Sir Jerry. At salamat din po sa pa-birthday mo po sa akin Sir Jerry. May hiwalay po akong vlog tungkol dyan. Panoorin niyo po. At saka sa mga kwan nga pala, no, sa mga lahat nating mga subscriber, mga kawaki, mayroon po tayong nakatag dyan product. Mamimili po kayo kung saan nyo gusto mamili, kasi kung kayo naman ay mahilig sa mga online shopping, click nyo lang po video natin, may lumalabas dyan na nakatag na product, Lazada at saka Shopee. Makakatulong din po yun sa atin kasi kahit paano mayroon pong incentives dyan o kaya mga komisyon. Ayan. So ayan, nakikita nyo naman siguro yung ating thumbnail dyan, nakalagay dyan. Si Jonathan, bago namatay, ay hindi siya nakalimot na tuparin yung kanyang mga pangako sa mga vloggers tulad ko, kay Ate Jeannie, kay Kabisnes, kay Renji, kay Thinking Body, at siyempre lalong hindi niya nakakalimutan yung mga baser niya. Ayan. Wik wik. Wak wak. 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 Tan, dahil sa hindi ka umiinom ng gamot, ba? May mga gamot naman na binigay sa'yo. Binilan ka na ni Boss Kabisnes. Hindi ka umiinom. Siyempre, pag hindi ka umiinom, ano pa bang pupuntahan yan? Ngayon, may nakaburol na naman dyan sa dyan sa court, di ba? May nakaburol dyan. Tapos yung kapitbahay namin dito, dyan sa likod, kahapon namatay, nakaburol din. So, dalawa na sila magkatabi dyan. Nakakuan siya, na-atake. So, isang atake lang nangyari, patay agad. Ikaw din. Ayaw mo minom ng gamot. Kung sakasakali bang ikaw ay matigok, o kaya mamatay, ganun ba? Sino bang una mong dalawin? Body. Si? Thinking Body? Ay, bakit? Ano? Ano yun? Katingin kami ng konti. Magkalapit kayo? So, bukod pa doon, sa magkalapit lang kayo ni Thinking Body, ano ba dahilan mo? Bakit siyang una mong dalawin ng kaluluwa mo, ha? Nangingi nga pera. Mangingi ka ng pera? Wala kung bangkay ka na nga, kaluluwa ka na nga lang, hindi ka makakahawak ng pera na nun. Pero talaga yun ang plano mo, ha? Una mong dalawin si Thinking Body. Pangalawa, sino yung dalawin mo para humingi ng pera? Yung si Renji? Bakit naman? Basta wala lang. Pero siyempre sila talagang una mong dalawin. Paano naman si Ate Jeannie? Malapit naman sa'yo yun. Bira, oh. Pagkatapos nun, sino nang kasunod? Ha? Ako? So, pangatlo pala ako. Ay, siyempre, pangit naman sana bago ka pumunta sa akin, daanan mo muna si Ate Jeannie. Ha? Puntahan mo rin siya, ha? Hingian mo rin ng pera. Unfair naman sa kay Renji, kay Thinking Body, na sa akin na
Kami lang ang hingian mo ng pera. Kailangan hingian mo rin ng pera o kaya si Inday Jenny. Pagkatapos, dadalaw ka rin sa akin. So, siyempre, anong plano mo? Manghingi din ng pera. Okay. Ay, sinong sunod? Si boss ka business. Ganon. Kasi medyo malayo-layo siya, no? Simbawa lang naman, mga kawaki, at mga ka-business, Kung si Jonathan daw ay mamamatay na, yung kaluluwa niya ay dadalaw, no? So pag nandun ka na sa kanila ni boss ka business, sino ba una mong kausapin doon? Business. Ibay papaya. Bay papaya. Bakit? Ano yun? Kalog. 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 Bukod pa sa kalog, ano pang kaya mo siya gustong dalawin? Yan lang, natutuwa na ako sa kanya. Ayun. Business tayo ay nagbibiroan lang, automatic kasi ang tao pag namatay, ayon sa Biblia, yung kanyang espiritu, direktang papunta yon sa Panginoon. Yung kaluluwa at saka yung katawan na bubulok, ay manatili po yun sa lupa, no? Before kasi talagang mahiwalay tayong video dyan. Siguro napanood nyo naman yung hiwalay nating video dyan tungkol sa mga katanungan ko kay Jonathan. Kung sino yung una niyang dalawin kapag siya ay namatay o kaya kapag siya ay namayapa na. So, nandyan, binanggit niya, no? Siyempre kasama dyan si Boss Thinking Buddy, si Renji, si Kabisnes, ako, at si Inday Jenny. Kung napanood ko kamakailan lang yung video ni Inday Jenny na nagparamdam si Jonathan sa kanya o kaya dinalaw siya ni Jonathan. Panoorin nyo dyan sa video niya kung ano yung kanyang naramdaman nung nagparamdam si Jonathan, kasi that time ay hindi niya pa yata alam na si Jonathan ay pumanaw na o kaya namayapa na, mga kawaki. Yan, mahina kasi ilaw ko dito. Nandito lang po ako sa bodega, sinubiran ko nga lang ito ng kortina, mga kawaki. Yun nga, mapapanood natin dyan sa video na sinasabi ni Ate Jenny na talagang hindi lang siyang nakakaramdam doon, pati yung kanyang mister naramdaman din na dinalaw sila ni Jonathan. Yan. Ewan ko lang sa kanila ni Boss Thinking Buddy at saka ni Boss Renji kung nagparamdam na si Jonathan sa kanila. Yun naman ay mga kwan lang naman yun, mga kawaki, mga kaugaliang Pinoy, o kaya yun ay mga espekulasyon. Maaring totoo, maaring hindi. Kumbaga, sa isang salita, nasa inyo na lang po yun kung maniwala kayo o hindi. Basta si Ate Jenny, naramdaman niya daw, Dito naman sa akin, kung ako naman yung tanungin nyo, same as usual. Parang wala naman akong naramdaman. Sabagay, maingay kasi dito sa bahay ko, O kaya sa mga panaginip o ano pa man yan, wala po tayong naramdaman dyan. Pero siyempre, doon sa mga sinabi ni Jonathan, doon sa mga binanggit niya noon doon sa video ko, siyempre hindi nakakaligtas sa kanya doon na sinasabi niya, dalawin niya rin yung mga masugid niya na mga tawag ba doon, yung mga nagbabad comment. Pangit naman kasi pagka tinawag natin baster, siguro mga bad comment na lang, kasi depende kasi yun sa komento. Minsan may komento na nagmamalasakit, may komento naman na talagang medyo malupit, kagaya limbawa ng mga komento na noon na sinasabi niya na dadaling ko daw doon si Jonathan sa bundok, doon sa may mataas na lugar.
nung buhay pa si Nanay Marita noon, ano, dadalhin ko doon at itulak ko daw sa bangin. So medyo malupit yun. Siguro yun talaga, baser siguro talaga yun. No? Ganun naman, pass na yun, no? Wala naman tayong masamang kinaapay doon. Kung ano man yung saloobin ng bawat isa sa atin, tayo naman ang magdadala noon. Kagaya nung sinasabi ko sa inyo, kapag ka gumawa ka ng mabuti, may karma kang mabuti. Kapag ka gumawa ka ng masama, siyempre, masama din po yung karma. Ito pa, mayroon pa po akong lilinawin sa inyo. Doon sa huling thumbnail natin, nakalagay doon yung mga nanglalait, ano? Sinasabi nyo doon na mga ginawang, sinabi ko roon na ginagawa, may mga tao na ginawang anak buhay ang pakipag-away sa kapwa o kaya paninira sa kapwa. Kaya dahil doon, maraming man nagkomento na sinasabi na nilait ko daw si Jonathan, na sinabihan ko daw si Jonathan na Jonathan Baho. Actually, mga kawaki, totoong binanggit ko yun. Pero dapat yung malaman bakit ko binanggit yon. At yon ang naging thumbnail ko, no? Ganito kasi yon, mga kawaki. Sa YouTube, sa Facebook, kapag ka nagsisearch ka, nasabihin mong Jonathan, napakaraming Jonathan ang lalabas dyan. Tandaan niyo yan. At hindi mo matutukoy-tukoy kagad kung yung talagang hinahanap mo, yung Jonathan na binablog natin. O kaya yung binablog ko, no? Nung mag-search ako sa YouTube, sinubukan ko kasi yan, na isi-search din, ano? Maraming Jonathan ang lumalabas doon. Pero nung itinipe ko doon sa pagsi-search ko, nilagay ko na Jonathan Baho, andoon lahat. Lahat ng mga, halos lahat ng mga video patungkol kay Jonathan, lalabas yon doon sa screen nyo. So understood na ang nagbigay mismo ng code name noon sa kay Jonathan ay si YT mismo, yung platform na yan. So kaya ko nilagay yon para madali siyang isi-search. Pagka isi-search nyo kasi yan na Jonathan Baho, ay lalabas at lalabas kagad yung mismong si Jonathan. Yon. Wala ho akong masamang tinapay doon na kinutukoy na nilalait ko si Jonathan, no? Wala. At kung sasabihin man ng iba dyan na Jonathan Baho masama daw, no? Balikan nyo po yung mga video ko, una kong na-upload ng mga video, mga kawaki. Makikita nyo naman dyan, no? Kung sino-sino kayo o sino-sino ang mga iyan na laging tinatawag si Jonathan Baho. Ayan. So, yung pagtawag nyo kay Jonathan Baho, ang panglalait nyo kay Jonathan na sinasabi nyo Jonathan Baho, ayan, nagbunga nga. Kinilala po yun ni YT. Kinilala po ni YT. Kaya, ayan. Diba? Siguro masaya na kayo. Kaya hindi ako ang actually nagbansag kay Jonathan na Jonathan Baho. Mismo yun ang pinaka-code name niya doon talaga sa kay YT. Yan, mga kawaki. Pero yung may tama, may salte, aminado ako dyan na ako talagang unang makikita naman natin, di naman natin may tatanggihan dahil makikita natin doon sa mga unang na-upload natin na video, no, tungkol kay Jonathan. Hindi naman natin matatanggi yun, mga kawaki, at doon sa mga iba pa nating mga video, talagang malimit natin sinasabi doon na Jonathan may saltik, may tama, ayan. Aminado tayo dyan, walang masama ron. Pero yung Jonathan Baho, si YT po mismo yung naglagay ng content dyan. Para maniwala ka sa akin, subukan yung search dyan. Jonathan, napakaraming Jonathan na lalabas. Pero pagka ginawa mo Jonathan Baho, ayan, kagad-agad lalabas po si Jonathan. Ayan. So, mga kawaki, ano?
kayo, mga nagko-comment kayo sa akin na may mga pagdaramdam kayo, ano pa man, huwag kayong magdaramdam. Maaaring siguro na tamaan yung inyong pride o kaya yung inyong ego. Kaya medyo normal naman yan na talagang magdaramdam, ano. Pero as a vlogger, influencer, ay binabanggit ko dito kung ano yung sa tingin ko na para sa ikabubuti po na lahat. Kung pag-aralan yung mabuti, yun ay mga pagmamalasakit, no? Mga kawaki. At wala naman tayong masamang tinapay dyan na iniinsulto yung sino man sa inyo o kahit ano pa man yan, no? At ang tinutukoy ko, linawin ko lang, no? Tinutukoy ko doon sa video ko na may mga tao na ginagawang hanap buhay yung makipag-away sa kapwa o kaya panlalait sa kapwa. Yung mga tinutukoy ko doon, yung mga influencer, no? Na may ganong tema ng mga klase ng mga pagbablog. Pero hindi naman natin sila sinisisi, ano? Yun kasi yung tema nung kanilang pagbablog, mga kawaki. Hindi naman natin sila sinisisi. Sa kanila yun eh. Bahala sila doon kung babaguhin nila yung style ng pagbablog nila o ano pa man yan. At yun nga, ang isa pa, yung update pa rin natin doon sa kay Jonathan. Sa ngayon, wala pa rin tawag doon sa Mandaluyong kung kuhanin ba yung mga labi ni Jonathan doon o hindi, ano. Kasi nga, kagaya ng sinasabi ko, yun ay, ang may control doon ay yung mga taga social welfare na nangangasiwa doon. At kung halimbawa lang, ano, binanggit natin kasi na si Jonathan mayroong kapatid na si DC Mariano, kung gusto niya, pwede naman siyang pumunta doon at magtanong, makilala siya ng mga dokumento na magkamag-anak sila ni Jonathan at saka ni Aling Marita. Sana, mahabaga ng yung puso mo na kung may awa ka pa. Kailangan pumunta ka rito kasi wala na sila mong kapatid eh. Jonathan, sana. Yung, yun. Siyempre, Jo, lahat naman ng tao may puso, no? May puso pa yung kapatid mo. Oh, anong sabi mo? Ano, sana, mahabaga sana yung puso mo. Pumunta ka rito. Ikaw na lang natin sila mong kapatid eh. Isa na lang, Jonathan, di sana. Awa sana ang Diyos sa'yo. Yun. Daisy Mariano. Daisy. Daisy? Oh, Mariano. Akala nga, tayo ay nanawagan kay Daisy Mariano na itong si Jonathan ay kapatid mo. Jonathan Bisana. Tama ba? Siguro kung mapanood mo yung video na to o kaya may nakakakilala man dyan kay DC Mariano. Nakalimutan ko. Shoutout ko rin to kay shoutout ko kay Kapran. Yan, Kapran. Thank you dito sa sombrero, ano. Yan. At siyempre lahat ng ating mga sponsor, atin pong pinapasalamatan pong lahat. Yan. Ayan. Nandyan si Ma'am Erlinda Official Vlog, si Ma'am EGK Gaming, nandyan din po si Ma'am Josie Merck, si Ate Nora, ayan, shoutout po kay Ate Nora. At siyempre nandyan din si Sir Randy Bassett, si Ma'am Adina Houston, ayan. At kung sino pa na mga nakatulong dito sa atin ay labis po natin pinapasalamatan yan, mga kawaki.
So yun lang mga kawaki, yun lang nililinaw ko sa inyo, na yung nilagay ko dyan sa thumbnail, Jonathan Baho, yun ang code name. Yun po ang code name Jonathan sa YT. Para maliwanag ko yan sa atin. Ngayon, kung hindi nyo tanggap, yung maliwanag ko na yan, okay lang. Nasa inyo naman yun eh. Fine lang naman yun, okay. No problem yan. So, basta mga kawaki, lagi kong sinasabi sa inyo na kapag ka nagtanim ka ng mabuti, mag-ani ka ng mabuti, kapag ka gumawa ka ng mabuti, mag-aani ka rin ng mabuti. Sige yan. Dalawa lang naman pwede nyo pagpiligan. So yan, God bless po sa ating lahat. Happy New Year. Ingat po kayo lagi. Sana po kayo paning ng daigdig sa lahat natin mga subscriber. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga bago pa lamang dito sa ating channel, pwede po mag-subscribe naman. Paki-like nga po pala yung video natin ito. Share na rin. At saka pagka namili nga kayo doon sa may online, pasok po kayo dito sa ating channel at doon na rin po kayo mamimili ng inyong mga bibili through online. Andyan yung Lazada at saka yung Shopee. So God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo. Happy New Year po. Ingat po. Simple lang pero totoo. This channel grows because of you. Maraming salamat sa inyo, sa love, sa time, sa tiwala nyo.